Pwede ba akong isama sa iniisip mo? Si Greg ba yan? Pasensya ka na. Pati ikaw, pinaproblema mo yung gulo namin ni Greg. Pero Carla, wala kang dapat isipin dun. Jake, baka isa sa inyo kailangan ng pakumbaba para matapos itong problemang to. Kung hindi yan kaya ni Greg, baka pwedeng ikaw na lang. Baka sakaling tumigil siya. Eh, bakit nga ba hindi? Sino bang may ayaw ng tahimik na buhay? Pero pag hindi siya tumigil, hindi ako pwedeng tumahimik sa isang lugar na lang. Carla, sinimulan niyo to. Kailangan kong tapusin na walang nagagalaw ng isa man sa atin. Saan ka man naroroon, pintig ng puso ko. Masama bang magandang loob at ihatid ang isang kaibigan? Lalo na pag malalim yung pinagsamahan. Kung ayaw mo maniwala, ba't di mo tanungin yung kapatid mo? Ang sabi kasi sa akin ni Greg, magkaibigan kayo eh. At malalim yung pinagsamahan niyo. Nagkausap kayo ni Greg? Yun ang sinabi niya sa'yo? Noon pa kasi yun. Siyempre iba na ngayon na mag-asawa na kami ni Jake. Hindi sila magkaibigan. Kilala ko ang lahat ng kaibigan ng kapatid mo. Bakit? Bakit mo natanong? Sino ba talaga sa inyo ang tama? Baka nga naging magkaibigan talaga sina Greg at Carla. Hindi lang alam ni nanay. Pero bakit mo itatago ni Carla yun kay nanay? At bakit naman niya tatago sa akin? Malakas ang kutob ko na may tinatago si Carla. Kailangan ko malaman kung ano yun. Para kung may problema siyang dala-dala, matulungan ko siya. Ano ba? Ano bang bumabagabag sa isip mo, Consuelo? Kasi, Edna, itong si Greg, nanggugulo raw sa kuprahan ni Jake. Bakit daw? Kasi matagal na talagang may alitan niyang si Greg at si Jake. Pero hindi ko talaga maiwasang mapaisip, paano kung si Carla yung binabalikan ni Greg? Hindi naman siguro. Matagal na yun sa kanila ni Carla. Malay mo ang punteriya, si Jake lang talaga. Pero natatakot ako na maungkat ang nakaraan. Paano kung magulong pamilya ni Carla?
tong anak mo, ah. Gusto mo kunin ko na to? Ibalik mo sa akin si Greg. Anak! Greg! Greg! Carla! Bakit? Nanaginip lang ako. Saan ka man naroroon, pintig ng puso. Sabi ng aso. Up! Up! Ayun yung pusa. Galing nga. Saan mo yung tutunan niya? Sabi ng baboy. Oink, oink. Eh, yung unggoy. Ay. Nak, sino pogi? Pakita mo kay nanay. Ikaw. Oh, sino maganda? Siya. Siya. Si nanay, syempre. Sinong love ni nanay? Ako. Tsaka? Tatay. Oh, galing naman. Tandaan mo yun, Jake, ah. Mahal na mahal ko kayo ni Kathleen. Oh, mahal na mahal tayong nanay. Hello? Sino to? Bilis mo naman makalimot. Kailan lang. Wala kang bukang bibig kundi ako. Greg? Bakit mo ba ako tinatawagan? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Miss na miss lang kasi kita eh. Pwede ba tayo magkita? Kahit sandali lang. Sariwain natin yung dati nating pagmamahalan. Pwede ba, Greg? Tigilan mo na ako. May pamilya na ako. Makontento ka na rin sa asawa mo. Tigilan mo na si Jake dahil wala na kaming pakialam sa'yo. Hanggat may anak tayo, dugtong tayo. Tandaan mo yan, Carla. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, hindi mo anak si Kathleen. Ikaw rin. Kung ayaw mo makipagkita sa akin, mapipilitan akong dalawin ka. Ikaw rin. Baka kung ano pa masabi ko sa asawa mo. Subukan mo lang pumunta dito. Anino mo palang ang makita ng mga tauhan ni Jake. Hindi ka na makakalapit. Ngayong Lunes, Manginig ka na, Falcon. Maglalabas na ako ng alas ko. pagbabayaran na ang kanyang kasalanan. Aminin mo na kasi, ako ang ama ng anak. Hindi mo siya anak. Subukan mo lang sirain ang buhay ng anak. Magbabayad ka. Sa tingin mo ba, matatanggap ka ba ng asawa mo? May problema kapag usapan natin. Natatakot ako na mawala ka sa akin. Huwag mo naman iisipin yan. Wawakasan na ang kasinungalingan. Sobra na kasi ako nag-aalala. Kahit magkapatid tayo, hindi ka pa rin pwede manghimasok sa buhay ko. Alam mo, sa tuwing pinag-uusapan natin si Greg, parang takot na takot ka. Isang tanong, isang sagot. Bagong dating ako noon, nahuli kitang tumakas. Kayo ba ni Greg noon? Oras na ng paghihiganti. Isusumbok kita sa pulis. Wala na akong pakialam kung malaman ang lahat. Alis ka? Lumayo ka man sa akin. 5 p.m.